Ito yung continuation ng huling vlog ko. So, ang nangyari, di ba, nagkita-kita kami ng mga college besties ko. Alas 4 na madaling araw na nga ako nakauwi. So, pagising ko, tanghali na, merienda time. Ginawan pa nga kami ng grilled cheese sandwich ni Pinggoy at may coffee pa nga akong gawa niya. Grabe naman talaga. Meron ding mga times na kahit midnight na, tsaka lang kaming lumalabas ni Papa. And this time nga, kailangan ko mag-withdraw. So, meron kaming naabutang cafe na open pa. So, ayan, kasama pa nga namin si Pinky. Kumain lang kami saglit pero nag-take out ako ng drink para kay Pinggoy dahil naka-duty na siya for work. Para naman hindi siya antokin, kape ang in-order ko sa kanya, iced coffee. Naglagay din pala ako ng maliit na batsa dito sa banyo namin para anytime na may kailangan akong labhan na maliliit lang pa isa-isa, pwede ko na siyang i-hand wash. So at least nakakatulong yun para talagang maya-maya rin ako magkuskus ng CR kasi nasasayangan ako sa sabon. Let's say panty or kung ano lang naman yung kinusot ko dyan, nangihinayang pa rin ako doon sa tubig na may sabon. Tapos ang ginagawa ko, kung ano yung makita ko na kailangan kuskusin, kinukuskus ko na para talagang ma-maintain ko rin talaga na malinis dito sa CR. Sira na naman po ang sleeping pattern ko. So sa umaga, tulog na tulog ako. And then pagising ko, siguro around 2 p.m. to, wala yung mag-aama ko, pati na rin si Papa. Yung pala, sinama ni Pinggoy, nag-mall sila. At may pasalubong pa nga talaga for me. Wow, caramel bar! Oh my God! Oh, pansit. The best. Pansit. Then we have there. Sarap ng chicken nila. Wow! Wow, wow, wow! Oh my God. Thank you, my love. Wow. Thank you, Lala. Ang nangyari kasi, bago pa man din sila umalis, nagyaya na si Pinggoy na, love, alis tayo mamaya pagkatapos ko ng shift. Sabi ko, oo lang, hanggang sa nakatulog naman ako. So siguro, mall na mall sila. So ayun, sila na nga lang yung nag-mall. At least kasama naman si Papa. At may pasalubong ako, diba? Arte pa ba tayo dyan? Diba, parang last week lang nag-staycation kami. Then pagka-check out, kumain kami sa Max's. Noon na lang ulit ako nakakain sa Max's. Grabe, tuwang-tuwa talaga ako sa pagkain nila. Siguro, yun yung naalala ni Pinggoy, kaya ganito yung pinasyaluan niya sa akin. Wow. Pakita mo dito. It's a beautiful life. Ito yung nag-iisa naming malaking payong dito sa bahay dahil karamihan talaga nagkandawalaan na yung malalaking payong. So maganda yun dahil magagamit nga yun ni Pinggoy, especially kapag ihahatid sundo niya si Pink sa school kasi madalas ang init-init talaga kapag umaalis siya para sunduin si Pinky. So at least malaki na yun, kasya na silang dalawa doon. Then kinahapunan, naalala ko meron na pala ditong dumating na thermos para kay Papa. And maliit nga lang itong size sa pinili ko. 1 liter lang ito dahil isa lang naman siya sa apartment. Bihira lang naman ako makikape dito. And maliban sa white, may color blue nito. Kaya blue na nga yung pinili ko para sa kanya. And sobrang cute ng kulay nito. Para naman kahit pa paano may pop of color naman dito sa kusina niya. So, syempre, gagawan agad ni Papa ng content yan. Pang-affiliate niya rin kasi yan. And sobrang ganda. Ang linis talaga ng apartment ni Papa. So, hindi siya matatapon kapag hindi mo pinindot yung sa may o meron pa rin? Pagka pinindot mo siyang ganon, Maglalabas siya ng tubig. pagka ganon, Oh, yun nga. So, syempre, hinugasan muna ni Papa yung thermos. Nagpainit agad ng tubig para talagang matuloy-tuloy na nga yung paggawa niya ng content. So, napaka-organized din dito. Meron akong nilagay na mga essentials niya sa lababo para hindi katulad dati na kalat-kalat. May sariling lagayan yung sponge at saka dishwashing liquid niya. Then, merong bagong dinagdag din kami dito. Lagayan naman ng mga kutsara, tinidor niya. Kung meron man akong kiniingitan dito sa apartment ni Papa, yung lutuan area niya kasi ang ganda, ang linis, meron siyang stove rack, tapos basta ang organized lang, di ba? Etong over the sink cabinet from SIV Home Deco, pinwesto na nga lang niya dito sa may dulong banda, hindi na doon sa tapat ng lababo para maiwasang mabasa, maiwasang mga lawang, and kita mo naman ang dami talagang mailalagay dito. Very functional, available din yun in white. Yung link ng mga gamit ni Papa or gamit namin, nasa baba yan sa comment section, nasa
showcase ko rin po. May mga bagong kutsara tinidor din pala si Papa dito. Kaya naman pati yung lagayan niya, syempre ginawa natin ng paraan. So eto nga palang style ng mga kutsara tinidor niya. Very minimalist, parang yung mga Korean spoon and fork, ganon. Tapos, eto namang lagayan, pwede rin yan sa mga toothbrush, lagayan ng toothpaste. Tapos, naro-rotate yan para maiwasan magapangan ng insekto o maalikabukan. So, pwede rin yang ipwesto sa CR kung mga toothbrush, toothpaste ang ilalagay mo. Then, kung sakali mga basa naman yung mga pinaglalagay mo at may excess na water, merong tray na pwedeng matanggal. Meron pa kaming isang bagay na kailangan pang hanapan ng organizer, which is ito. Okay naman siya, pero mas gusto naming mas aesthetic pa. Dito talaga ako naloko kay Papa. Meron pala siyang bagong salamin dito. Kasi gusto niya yung ganyan ko na malaki sa kwarto namin. Sabi ko, kanya na lang. Kaso, nahirapan siyang tanggalin kasi sobrang kapit nga. So, ang ginawa niya, bumili siya. Tinanong niya ako, Ning, anong size ng salamin mo? Sabi ko, pa yung pinakamalaki na nasa 50 centimeters. So, akala ko naman, yun ang orderin niya. Pagdating, ayan, ang liit. Namahalan daw kasi siya doon sa 50 centimeters. Kaya pinili niya yung maliit na 30 centimeters yata yan. Akala niya malaki na. Tapos ang pinaka nakakaloka pa doon, yung presyo noon, nasa 80 pesos. Pero ang delivery fee, nasa 120 pesos. Sa isip-isip ko, ano ba naman yan pa? Sana chinek mo muna. Hindi niya daw napansin, hindi niya alam. Nakakaloka tuloy. Kaya nga, ang sabi ko kay Papa, next time pa, ako na lang mag-o-order para sa'yo para at least monitor ko nga and ma-check ko nga kung okay ba yung delivery fee or kung ano man. Or pwede ko namang i-request talaga. Medyo apurado lang din talaga itong si Papa. So kung saan man ako nagmana ng pagiging apurado, walang iba kundi sa kanya. Kaming mag-iina pala tumambay dito kay Papa dahil si Pingoy nahihirapang matulog sa kaingayan ng mga anak namin. So ayan si Papa nung napansin na inaantok na si Kowa, kinarga na nga dahil yan ang pampatulog ni Kowa, ang magpakarga. Alam mo madalas dito sa bahay nga ni Papa yung mga bata. And sana talaga kung mura lang yung aircon, bibilhan ko talaga ng aircon dun para naman komportable sila doon. Lalo na yung mga bagets kasi ang lilikot ng mga anak ko doon, talon sa higaan ni Papa. So, madalas talaga pag umuwi dito, pawis na pawis. So, nung alam kong tulog na nga si Pingoy, bumalik na ako sa bahay para makapagluto naman ako ng tuna pasta. And then, maya-maya, dumating din si Papa dito dahil nagpapaturo ulit magpa-edit. Meron siyang nahihirapang part sa pag-i-edit, which is yung pagka-cut na mga videos para makapag-voice over siya. Nung mga oras na yan, tulog na si Pingoy. Alam ko na kapag mahimbingan tulog niya, nahilik na. So, kahit magluto ako dito, hindi na yun magigising. Alam mo, meron na isa nag-comment na sa tagal niya daw nanonood sa akin. Ngayon niya lang daw ako nakitang nagluto. Kasi meron akong pinost na nagluto ako ng spaghetti naman kanina. So, ayun na nga. Actually, nagluluto naman ako from time to time. Swerte lang din talaga ako na hindi ko siya kailangan gawin every day dahil toka na nga si Pingoy talaga dyan. Kapag trip ko lang, nasa mood ako magluto, tsaka ko siya gagawin. Even nung nakikitira pa kami sa kanila noon, hindi rin ako nagluluto doon dahil yung daddy naman ni Pingoy ang mahilig magluto. Tapos bigla ako may naalala kasi hindi nga ako palaluto talaga. Even nung naging independent ako, nung nagtrabaho ako, madalas kumakain lang ako sa mga karinderya, ganyan. Nung time na pinanganak ko si Pinky, syempre few months lang niyang dedede sa akin ng breast milk, 'di ba? After pang 6 months, kailangan i-introduce mo na siya sa solid food, which is yung mga mashed or mga steam, mga ganon. So, meron kasi akong gustong i-apply, which is BLW, baby led weaning. Nag-follow na ako ng mga groups, ng mga videos, pinapanood ko na yung mga videos paano mag-prepare niyan. Pero alam mo ba, yung thoughts pa lang na kailangan ko magluto, ina-anxiety na ako, kinakabahan na ako na parang ang hirap niyang gawin pero gusto ko siyang gawin, kailangan ko siyang gawin dahil gusto ko nga mag-prepare ng healthy food para sa baby ko dahil syempre first baby ko yan si Pinky. Kaya ang ginagawa ko talaga para ma-overcome ko rin somehow yung anxiety sa pagluluto, Bini-video ko nga yung sarili ko kasi even before, nagba-vlog na ako sa YT pa lang para yung mga piniprepare kong food sa kanya, na i-document ko rin, tapos nagagawan ko rin ng content. Then eventually, nagtatry na rin ako magluto ng kung ano-ano from time to time. Tapos nagtry din akong mag-bake noon. Medyo magastos lang talaga yung ingredients noon. At saka, matrabaho yung daming hugasin after. So, at least nasabukan ko siya once. Alam mo ba, meron akong isang nilulook forward talaga na magkaroon.
oven/microwave. Meron bang gano'n? Kasi gusto ko na microwave, gusto ko rin ng oven para makakapag-bake nga kami dito. Let's say, kasi si Kowa mahilig siya sa mga mixing ng mga ingredients. So naisip ko, may enjoy talaga ng mga anak ko yun. At the same time, gusto ko rin magkaroon kami ng microwave para mas madali, mas convenient makapag-init ng mga pagkain. Tapos kung may kailangang ito, madali na lang. Pero hindi ko sure kung meron ba talagang microwave and oven in one. If may recommend kayo, let me know naman sa comment section para mapag-ipunan. Ang liit lang kasi ng kusina namin, kaya hindi pwede yung separate na oven, separate na microwave. So anyway, eto at malapit na nga akong matapos magluto ng creamy tuna pasta. Medyo sinadya ko talagang damihan yung pasta noodles para pwede kong i-ref na yan, and then after a few days, pwede pa naman yan kainin. Siguro gagawa na lang ako ng ibang sauce for pasta. Then before, nakapag-try ako magluto ng pesto pasta, creamy version. Pero hindi ko talaga ma-achieve yung parang katulad nung sa Starbucks. Kasi gustong-gusto ko talaga yung pesto pasta nila. Ang sarap din ng chicken pesto sandwich nila. Ang sarap ng timpla. Hahanap nga ako ng recipe na kahit malapit lang sa lasa man lang ma-achieve. Kasi nagtry ako ng mga pasta sauce or pesto pasta sauce doon sa grocery, yung mga nabibili. Hindi ko talaga ma-achieve yung lasa na gusto ko. Well, anyway, try lang ng try. And habang nagluluto pala ako dito, naisingit ko pa nga magtimpla ng juice. Sakto, meron pa kaming isang pack ng Tang na 4 season na juice. So, ayan na nga. At dahil ready na nga, kakain na kami dito ni Papa, pati na rin ni Pinky. Si Kowa kasi tulog na. Si Pinggoy, tulog na rin sa sofa. So, at least marami na itong pasta para kahit paggising ni Pinggoy at magutom siya, meron na rin siyang kakainin. Then, kinabukasan naman, ang aga nagising ni Kowa, ang gusto niya daw for breakfast, pancake. So, alam niya talaga kung meron pa kaming stock ng pancake dahil alam niya kung saan nakalagay. So, ayan na nga. At for the assist nga siya sa akin dito. And then, meron ako nabasang comment. Baka si Kowa yung magmamana kay Pinggoy na mahilig nga kumilos sa kusina. Feeling ko nga talaga. So, dahil tapos na nga kami sa paghahalo nitong butter, binaba ko na siya dahil sabi ko, magluluto na ako. Meron nga pala nadagdag na mga lutuan dito sa amin. Dalawa siya. Isang kaserola, tapos itong pan. And bigay lang po sa amin ito ni James. Kasi one time nag-post ako ng video na to, meron nagtatanong ng link. Hindi ko po alam kung saan ito nabili eh. And kapag nga pala nagpa-pancake kami, wala naman ako masyadong nilalagay. Pero may nakita ako sa ref na maliit na butter. Actually, galing pa yun doon sa hotel na pinag-stayan namin. Nag-buffet sila ate. Pag uwi, may maliit na butter. Kayo ba mga momshi, kapag nagluluto kayo ng pancake, ano ba yung favorite nyong nilalagay na toppings? Naglalagay ba kayo ng pancake syrup, maple syrup, choco syrup, o kaya naman margarine na may asukal? Let me know naman. Try namin next time yan. At dahil meron pa kaming hotdog dito, nagluto na nga rin ako. Chicken hotdog ito from Tender Juicy. Masarap siya, in fairness. Alam nyo ba, madaling araw kasi nito, nagising lang talaga bigla si Kowa, nagutom yata, kaya naisipan namin magluto ng pancake. Tapos, nakita ko online pa si Papa. So, minessage ko siya, Pa, pumunta ka dito. Nagluto ako ng pancake. Nung una, ayaw pa. So, maglalagay na rin pala ako ng kanin at hotdog dito sa lunchbox para maiuwi nga ni Papa. Para hindi na siya kailangan pa magsaing. Ano yung baon mo sa school, ha? Makinig ka, wag kang cellphone. Ito yung baon mo sa school. Uy! Wala akong pasok bukas. Wow. Hindi ba? Uy, ganyan lang talaga kami magbiro, adi Papa. Para lang kasi kaming magbarkahada niyan. At saka, napakakwela kaya niyan, komedyante. So, ang nangyari pala nito, 'di ba, madaling araw nagising si Kowa, nilutuan namin ng pancake, tapos nakatulog na siya. Tapos pagising, hala, naghanap na naman ng pancake. Kaya ayan, nag-round 2 pa kami ng luto ng pancake kasi hodang tanghali. Alam mo, isa sa mga bagay na na-realize ko, kapag hindi nag-i-screen time yung mga anak ko, makalat talaga sa bahay dahil wala silang ibang pinagkakaabalahan kundi maglaro. So, yung mga toys nila, pakalat-kalat. So, inilaan ko na itong white na storage basket para sa mga laruan nila, para mas madali na lang din si Pinky magligpit. Madalas kasi siya talaga yung pinagliligpit namin, pero may times na si Kowa naman yung nagliligpit ng mga toys nila. Late upload na nga pala itong video na to. Last week pa ito taken, and ngayon meron bagyong uwan. I hope na lahat kayo ay safe and dry. Ayun lang muna for today's video. Thank you for watching. Follow me for more.